Sumugod sa Senado mag-alas 12 ng hating gabi ang aabot sa higit 20 katao na nakasuot ng kulay dilaw na t-shirt. Nakasulat sa harap ng damit na mga ito ay Karma de Lima, habang nakalagay naman sa likurang bahagi ay Noy Noy, susunod ka na. Ayon kay Sandra Cam, kinarma na ang senadora dahil sa mga pinagagawa nito noong DOJ Secretary pa siya, gaya ng pagpapakulong kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na kahit wala pang naisampang kaso ay ikunulong na. Saan? Ikaw, de Lima ngayon. Sabi mo ang yabang-yabang mo. Hindi ka susuot ng brace, hindi ka mag-wheelchair. Susunod ka kung anong sabihin ng korte. Ngayon nagsalita ng korte. Ngayon umarte ka pa, pumunta ka sa bahay nyo, tapos tumakbo ka dito sa Senado para magpaano ka sa Senado, nakakahiya ka na. Hindi din umano dapat bigyan ng special treatment o ikulong sa PNP Custodial Center si De Lima sapagkat hindi basta-basta ang kaso nito dahil sinira nito ang buhay ng maraming kabataan bilang protektor umano ng illegal na droga. Ito, drug trafficking, drug protector. Marami kang sinayang na utak ng kabataan ng ating bayan. So ibang klase. Dapat isama ito sa regular na jail para maramdaman mo, Senator De Lima, na ang droga na ngayon ay you're facing now the charges of drug trafficking and drug protector, ay ito yung menace of our society. May respeto ka bang laye? Wala. Yung kay GMA, ni walang warrant, ni walang watchlist, ni walang hold departure, wala pang kaso. Pero ang ginawa mo, pinilit mo ang gusto mo. Magandang gabi sa ating lahat. Finally, nanalo tayo, isa pa lang. Hindi po natin titigilan sila. At ang susunod, etong isang siraulong senador, nasabi niya, ipapakulong niya ang ating pinakamamahal na presidente. Senator Trillanes, baka hindi mo naaalala, you have only 2 years to serve. Ang aming Pangulo ay may 5 taon at 4 na buwan pa. At siya ang tunay na magpapabago sa ating bansa. I really feel vindicated sa nangyari kay Senator Liar De Lima. 7 taon na linabanan ko siya. Kaya po, nang paglabas ng kanyang warrant of arrest, binantayan po ng inyong lingkod. From 10 o'clock in the evening, hanggang umaga, hanggang makarating sa CIDG, ako'y nakabuntot to Muntinlupa RTC. At bumalik po ako ng Campo Crame. I really made sure na nakapasok siya sa custodial. Kaya kayo ba ay masaya na ang tunay na drug protector ng ating bansa ay nakakulong na? Salamat po. Itong mga yellow tards, itong mga CHR na to, sumisigaw ng extrajudicial killing. At ang ating daw Pangulo ay mamamatay tao. Pero masarap pumatay at mamatay para sa ating bayan, di po ba? Pero may nakalimutan sila
Double standard. Bawal ang pakikiapid sa may asawa. Bakit hindi isigaw ng simbahan? Don't commit adultery. Ako ang unang nag-expose ng illicit affair ni Laila de Lima with her driver, bodyguard, cum lover na si Ronnie Dayan. Noong inopost ko sa Commission on Appointments, etong mga senador, I know that I will lose because it's number games. Wala po tayo ng numero. Kahit totoo lahat ang sinasabi ko, walang makinig dahil ang Senate President that time is walang iba kundi itong bulugan na baboy na drilon. Sigurado sa Lunes, papailan ako ng libel. I don't care. Napanalo ko ang libel ko na final ni Governor Lilia Pineda. 11 years na linabanan ko. Pero thank God, hustisya binigay sa akin. Sinasabi ng mga yellow tags na to, etong mga elitista na to, ng ating Pangulo ay dapat matanggal dahil mamamatay tao. Ginamit ni Trillanes at ni De Lima si Matubato. Nang hindi nakita natin, hindi na mayagpag si Matubato dahil mismo itong si Las Cañas ang nagsabi. And remember, it was Senator Liar de Lima and Trillanes who invited SPO3 Las Cañas. Pagdating sa Senado noong October 2016, right then and there, sinabi niya na sinungaling si Matubato, hindi totoo ang Davao Death Squad. But after October, November, December, January, February, after 5 months, bumalik at gustong i-retract ang sinabi niya noong October 2016. At ngayon, kumakanta ng ibang tono. Alam po namin na malaki ang ibinayad ng mga dilawan na to to the extent na kausapin ang 8 high-profile inmates na nagtetestigo tungkol sa drug trade sa loob ng Bilibid. Dahil sa araw na ito, ang plano nilang patumbahin ang Duterte administration. Kayo ba ay papayag? 6 na taon si Pinoy. 6 na taon ang kanyang nanay na nagsilbi sa ating bansa. May nagawa ba sila? Wala! Na discovery ba nila na grabe na ang drug addiction dito sa ating bansa? Hindi. Dahil mismo ang Secretary of Justice that time,
is the drug protector of the big-time drug lords inside the Bilibid. Sinabi niya, kaya galit na galit yan sa akin. At if you remember, ewan ko kung sino ang nakapanood sa inyo dito, na pinipilit niya si Chief PNP Bato. Pangalanan kung sino yung personality na kasama ng mga police officers natin para kunin si Kerwin Espinosa. So nang pinangalanan ako ni Chief PNP, immediately I stood up. And when she saw me, sabi nga, nagsisigaw na siya doon. Lumabas ng pagka-bipolar niya. Let her sit down! Let her sit down! Ang ginawa ko po, kinawayan ko siya, at nagsabi ako ng be. Kayo ba ay papayag na ang ating presidente na magbibigay ng tunay na pagbabago sa ating bansa, ito lang ang gagawin niyang ligasiya sa ating mga kabataang Pilipino. Tapusin ang droga dito sa atin, korupsyon at krimen. Ayaw nila yun. Dahil nakapatong sila lahat sa mga drug lords. Ginamit nila ang pera ng droga para mamayagpag sila nung eleksyon. Kaya ako nakikiusap sa inyo, mahal kong mga kababayan ngayon, pagdasal po natin ng taimtim ang ating pinakamamahal na Pangulo ng Bansa, President Rodrigo Roa Duterte. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Duterte! Mabuhay! Mabuhay!